Ayun. Hello mga kapatid. God bless. Good morning. Ayun, sumasa atin ang kapayapaan. Kumusta na kayo mga kapatid? Payapa ba ang ating buhay? Sa kabila ng halos ilang buwan na tayo naka-quarantine. Praise God. Thank you, Jesus. Sa kabila ng lahat ito, naka-recover na tayo doon sa ating mga reviews. Paano, sanay-sanay na rin naman tayo. Kailangan na natin mag-ingat. At ayun, tuloy ang pag-aaralan natin itong Word of God na siyang naging kaaliwan natin at nagpatatag na rin sa ating pananampalataya, sa pagtiwala sa Lord, at wala naman tayong ibang masahan. Praise God. Ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Salamat sa buhay, sa kalusugan. Thank you, Lord. At yung ating mga mahal sa buhay, malayo man o malapit, lagi nakahabilin sa kamay ng Panginoon. Salamat sa blood covering. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun, may mga kapatiran na yung anak ay nasa ibang bansa. Praise God. At sa biyaya ng Lord, nakakatulong pa rin tayo sa magitan ng mga panalangin. Hallelujah. At sila'y pagalingin ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Malayo man o malapit, kayang abutin ng mapagpalang kamay ng Panginoon upang pagalingin, upang ingatan, at i-provide kung ano man yung mga bayarin. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Na sa kabila ng lahat ay nakikipagtulungan pa rin tayo sa magitan ng prayer, at lahat ng mga dalangin natin ay diringgin ng Lord. Salamat sa mga biyaya niya. Salamat sa blessing na patuloy na dumadaloy sa ating bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun. Ang ating verse of the day, mga kapatid, ay dito tayo. Pagsimulan natin tong Proverbs, Kawikaan 14 verse 7. Ayun. Iwasan daw. Sabi, iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na aral o kaalaman. Yung naman yung mga taong sabihin mo lang pinag-aralan, kaya mangmang hindi, nasa tao din. Meron kasi yung mataas ang pinag-aralan ay hindi naman alam yung salita ng Lord. Wala sa pinag-aralan, mga kapatid, ang masabing mangmang. Kasi kahit naman anong natapos, hindi alam yung maging mabuti sa kapwa o may alam sa salita ng Lord, mangmang tawag doon. Yung mga nagmamarunong sa daigdig na ito, mga kapatid, ayun yung natawag ng Praise God. O yung mga iba nga walang pinag-aralan, si Jesus wala nang pinag-aralan yun, diba? Sabi nga, hindi naman siya nakapag-aaral. Sabi nga dun sa aklat ng Juan. Amen. Praise God. Ayun, verse 3, Kawikaan 14 verse 3. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino ay nag-iingat sa mga salita niya. Amen. Ayun, ang bawat salita daw ng mangmang, may katumbas na parusa. Kaya kung hindi mo alam itong salita ng Lord, basta salita ka ng salita, yun pala, may parusa pala yun. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, ang sunod nating verse ay, ayun, ang salita ng mangmang, may katumbas ng parusa. Kung hindi man ngayon, siyempre pagdating ng panahon, dugtong na rin natin. Matthew 12 verse 36 and 37. Praise God. 12, 36, 37. Ayan, hindi kasama sa outline, nakasama lang at napaalala sa akin ng Spirit, mga kapatid. Thank you, Jesus. Na lahat ng ito ay mapakinabangan natin kung ating pagbulay-bulayan at susundin. Amen. Matthew 12 verse 36, 37. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng taong walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parusahan, batay sa iyong mga salita. Ayun. Sinabi dun sa Proverbs 14 verse 3 na may parusa daw ang salita ng Panginoon. Ayun, sinundan pa nung Matthew 12 verse 36, 37. Kaya, dating na paghukom, parang ano yung mga ginawa mo, yung mga sinabi mo, salita mo, maliligtas ka daw maparusahan dahil doon sa mga sinalita. Praise God. Kaya, itong wisdom at karunungan na binibigay pa rin ng Lord. Amen. Praise God. Verse 14, Proverbs 14:14. Pagbayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Ayun, sino yung matuwid na yun? Si Jesus na dapat natin sundan. Ayun nga, kung anong daw gawin mo, talagang pagbabayaran mo. Ayun, salita pa nga lang yun. Ayun. Pagbabayaran mo na, di lalo kung nagawa mo pa. Mga kapatid, praise God. Ayun, kaya pinalaya tayo ng Lord dito sa ating mga kamangmangan. Yan, ang kasunod nating verse. Dahil sa salitang ito ay makalaya sa kamangmangan natin. 1 Peter 2:15, praise God. Ayun, nais ng Diyos na sa pamagitan ng inyong wastong pamumuhay
ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. O sino yung mga hangal na yun? Hindi ba tayo yun dati nung hindi pa natin tinanggap ng salita ng Lord? Na ngayon sinisir natin para paalala sa ating mga sarili dahil baka mamaya nakapagsalita tayo at nakapag-isip ng kamangmangan. Kaya binabalik-balikan natin to. Para makalaya nga tayo sa ating mga kamangmangan, mga kapatid. Ayun, ang nais daw ng Diyos, na palaya tayo sa kamangmangan natin. Sino bagang sinasabihan dito, number 1 tayo, mga kapatid. Upang mapatigil daw natin mga hangal. At huwag nga daw tayo pagbarkada sa mga hangal. Ikaw huwag tayo pagbarkada sa ating mga sarili. Hallelujah. Pagbarkada tayo sa Panginoon. Praise the Lord. At kung siyang susundin natin. Hindi yung ating hangalan. Ayun, balik tayo sa Proverbs mga kapatid. May nakalimutan akong basahin. Hallelujah. 14:29 Proverbs, ang hinahon ay pagpakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. O ayan, kung basta-basta nagagalit, tanda rin ng kamangmangan. Purihin ang Diyos. Eh, lalo yung mga siyempre, nag-akalang talino, may mga pinag-aralan, mga nag-graduate ng law, yung pinagmamalaki yung mga masasamang ginagawa, yung pangangamkam at panlalamang sa kapwa. Ayun, kasi talino daw sila. Kamangmangan yun sa Panginoon. Praise God. Thank you, Lord, na ang mga salitang ito ay na paalala sa atin ng Lord. Bakit wala kang manatapos na law kung alam mo yung batas na maging mabuti ka sa kapwa at huwag kang magnakaw, huwag kang mangamkam, huwag kang manlamang, ay matuturing kang matalino. At wala kang pagbabayaran pagdating ng paghuhukom, mga kapatid. O ayun, ang pagsikapan natin. Praise God. At makalaya tayo doon sa ating makamangmangan. O ngayon, yung mga nagmamatalino diyan na akala ay sila ay matalino, ay kamangmangan na masarapan ng Lord. Yan nga yung binasa natin, na pinag-aralan natin doon sa 1 Corinthians 3:18 hanggang 20, di ba? Yung katalinuhan ng matalino yun ay kamangmangan sa harapan ng Panginoon. Wala daw kabuluhan. Praise God. Kaya lahat ng ito ay wala sa taas ng pinag-aralan o sa kung ano ng mga na-achieve sa buhay na ito. Kundi kung paano natin sinusunod ang salita ng Lord. Amen? Praise God. Ayun, balik tayo sa 1 Peter 2 verse 15 yung kanina magpalit. Tapos 11 and 12. Ayan, ano sabi? Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Pablo dito, ang Panginoon nakiusap sa atin. Hindi luha ang ginamit niya, pati dugo. Dugo niya ay pinakausap sa atin. Pahalagahan natin yung, para pinabangan natin yung sinakripisyo niya para tayo tubusin dito sa ating kamangmangan. Sabi nga niya, nais ng Diyos. Sa magitan ng ating gustong pamumuhay, mapatigil niya. Mapatigil ninyo, mapatigil ng Panginoon yung kamangmangan natin, napatigil na niya. At yung mga ayaw pang tumigil, paubayan natin sa Lord kasi siya lang ang pagpatigil doon. At kung ayaw naman nila tumigil, pagdating doon ng paghuhukom, sabi nga, doon sa ating binasa ay pagbabayaran naman nila sa Lord. Ang Lord ang maghuhukom sa ating lahat. Amen? Kaya kung mayroon man yung mga sa atin, ay pagbayan natin sa Lord yan. Pagdating ng paghukom ay ang Lord ang bahala dyan. Amen? Basta tayo nang patigil na niya sa ating kamangmangan. Sabi nga doon sa 1 Peter 2:15. Amen? Praise God. 1 Peter pa din, 2:11 yung kanya, tapos 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, o kung hintil man tayo Hudyo, o ano mo tayo lahi ni Judas, o lahi ni Pedro, na namimidro, ay basta tayo, magtiwala na tayo sa Lord. Alam na natin na may parusa pag nagsalita tayo ng mga walang kabuluhan. Tayo ay yung Diyos ang patigil sa atin. Kamangmangan natin, praise God. Mga hintil upang kahit sa naparatangan nila kayo, ayun, tama nga naman magpatid, kung anong pinaratang sa atin hintil na ito. Nang masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ayun, sana naman ay madatnan rin sila ng Panginoon, nagahulag-hulag pa. Praise God. Nagmagalaw pa ba mga kapatid para nabangan naman kasi para hindi maparusahan. Amen. Praise the Lord. Ayun. Kaya napakabuti ng Lord. Lahat ng ito ay palala pa din. Ayun. 1 Peter pa din. 3 verse 11 and 12. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ayun. Pagsikapan natin yung buhay ng payapa. Hindi yung lagi tayong nakipag-away, nakikipagbangayan. Sa panahon ito ay sa Facebook na lamang ay makipagbangayan ay napakadali. Akala naman nila may mananalo ay pare-parehong mga talo at galak na galak naman si Dimong pagkabangayan ng bangayan. Kaya ayun daw, iwasan daw natin mga kapatid.
1 Peter 3:11. Ang masama ay iwasan at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan buhay ng mapayapa, yung iba naman ay kikigulo at sila lang tama, yung iba ay mali. Talaga naman, mga kapatid. Ayun, verse 12, 1 Peter pa din, chapter 3, ang mga mata ng Panginoon, ang mga mata ng Panginoon, dami palang mata ang Lord, ano yun, pin niya. Ayun, mga kapatid, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan. Hallelujah. Ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. Ayun, yung masama ay kanyang sinasalungat. Salamat naman sa Lord. Mga kapatid. Yung awa ng Diyos ay ito. Ligtas at ligtas pa rin tayo kahit ano nang pinaratang sa atin. Kasi ang Panginoon na ay iyang tayo tinutulungan. Tinutulungan tayo ng kagawa ng tama. Kung nagkamali mo tayo, lagi siyang handang magpatawad. Praise God. Hallelujah. At ang masasama ay kanyang sinasalungat. Kaya hindi magtatagumpay yung mga masasama niya laban sa ating mga kapatid. Kaya, ayun, salamat sa Panginoon. Praise God. Kailangan lang natin ay manalig at magtiwala sa Lord na siyang sumasalungat niya sa masama. Sino ba kayo masama? Libe tayo na. Buti nga sinalungat tayo, tinuruan maging mabuti. Kaya ito ngayon, tuturo na tayo sa ating sarili at tuturo din tayo sa mga nakikinig. Praise God, glory to God, thank you Jesus. Ayun, ano sabi, Santiago 1:27, ang relihiyon, ayun, hindi na maksiyang relihiyon, abay, kaming buragin, kami ay mabuti at yung iba yung sama, hindi kayo. Hindi relihiyon pinag-usapan natin dito mga kapatid, paano tayo maging mabuti sa harapan ng Lord. Ang relihiyon na dalisay ay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito daw. Pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Amen. Ayun, si Jesus nga pumarito nagtulong siya sa mga ulila at mga biyuda. Di ba nga binuhay niya yung anak ng biyuda doon sa mga pinag-aralan natin na nauna na mga kapatid. Hallelujah. Tapos nagtulong siya sa mga biyuda. O yun, miling na pagalingin yung yung anak, praise God. Hindi siya nahawa ng kasamaan natin. Hallelujah. Sarili upang huwag mahawa ng kasamaan ng mundong ito. Ayan. Kaya ayun, ang pinagsikapan natin. Huwag tayo, manpalaya tayo dito sa kasamaan ng mundong ito. Praise God. Para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayun. Yan, tulungan daw yung mga ulila. Sa nakahirapan, ayun naman mga sakim at ganin. Ayun ang sinasamantala nila. Para kung anong mayroon yung mga ulila at mga balo at mga biyuda, kakamkamin nila. Ay, hindi naman sila magtatagumpay, mga kapatid. Kaya ang saya-saya ng buhay. Ayan, praise the Lord. Kung tayo man ay mga pinartangan na kung ano-ano ng mga sakim at ganin, pag tayong ulila o balo. Bahala ang Panginoon dyan. Itong mga pagbabasa din, nagpapatatag sa atin. Amen? Praise God. Ayun. Ang sunod nating verse ay Matthew 5:7 hanggang 12. Ano sabi? Ayun. Pinagpala ang mga mahabagin. Ayun, kailangan ay mahabagin tayo sa mawila at balo. Sabi niya ng Panginoon. Ayun ba yung nadalisa, yung unang binasa, Santiago 1:27. Praise God, hallelujah. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Praise God. Ayun. Matthew 5:7 hanggang 12. Praise God. Ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hallelujah. Ayun, malinis ba yung puso natin? O puro kasakiman at paging ganid ang laman. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Amen. Praise God. Ito ang dapat natin ngayon. Sabi nga iwasan daw yung kasamaan. Verse 10, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Ito ang binabasa natin. Nabangan natin verse 11. Pinagpala ang manlalait at inuusig ng matao at pinagtatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Hallelujah. Ayun, nasa natin ito mga kapatid. Minsan nga sila na lang din nagpaparatangan. Nagpapagalingan, pero ang Diyos ay mabuti. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ayun. O diba si Jesus, grabing pag-uusog ang dinanas niya. Praise God. Kasinungalingan ng dahil sa akin, magsaya kayo. Ayun, magsaya daw tayo. Ay, paano ka magsaya ng kung kailat ng sisiraan ka kung anong gawin sa'yo? Sabi, magsaya daw. Di magsaya nga, mga kapatid.
Magsaya daw kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong isinusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ayan, si Jesus, ang nauna sa atin. Grabing pag-uusig yung naranas nila. Si Pablo, o di ba doon sa aklat ng Acts, ay gusto siyang tigbakin doon. Napakabuti ng Diyos na ito nga. Nakapag-aral pa rin tayo ng salita ng Lord dahil sa biyaya niya. Ayun, lahat ito ipalala natin sa ating sarili ngayon. Kung mayroon maganon sa atin, paabayan natin sa Lord yan, mga kapatid. Kailangan tayo daw ay maging mahabagin. Praise God. Nagpala nga daw eh. Sabi nga, di ba? Matthew 5:7, nagpala ang mga mahabagin sa pagkabagan sila ng Lord. Hallelujah. Ay, mahabagin ba tayo? Tanong natin sa ating mga sarili, mahabagin ba tayo? Naging sakim tayo at nalamang pa sa kakuha. Lucas 6 verse 36. Ayun, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na nasa langit. Hallelujah. Mahabagin na tayo tulad nating ama na mahabagin. O pag hindi ka mahabagin, ay ang ama mo nun is si Satanas. Yung magnanakaw si Jan Tintin na pumarito para magnakaw, pumatay at manira. Ayun, yung ama mo at saka yung Jan 8:44 na ulit-ulit na natin na isinama dahil sadya naman, praise God. Kaya mamili lang tayo kung maging ama natin na sa langit o ama natin sa kanal ang ating susundan. Hallelujah. Ayun, pati sa pananalita natin, lahat ng sasabihin natin, tayo din ang maparusahan. Mga ginagawa natin, tayo din ang babalikan. O, sabi nga, di ba? Proverbs 14:14, ito anong ginawa mo, hanggang aanihin mo din. Mga salita mo, o paparusahan ka din. Sabi nga doon sa Matthew 12 verse 36 and 37, o para huwag tayong parusahan, ay kailangan natin mabago ang ating pananaw. Ayun. Mapatigil tayo ng Lord sa ating kamangmangan at paging hangal daw. Sabi doon sa 1 Peter 2:15. Praise God. Babalik tayo doon. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Saan tayo nagsimula? Doon tayo magtatapos. Ulit-ulit. Praise God. Proverbs 14 verse 7, iwasan mong makisama sa mga taong mangmang pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na aral. O ayan, wala ka nang pupulot doon sa mga mangmang na bakbakan, papagalingan, wala kang mapupulot doon. Kaya ang gawin natin ay magpakumbaba tayo sa harapan ng Lord at manalangin na ito, mag-share tayong kabutihan ng Lord para maparangalan sa at papurihan siya sa bawat araw na tayo buhay pa. Amen. Praise God. Ayun. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mga kapatid, sa iyong pakikinig. Naway may matutunan tayo sa bawat araw na tayo nag-aaral nito. Salamat na sa magitan ng YouTube ay at ng Facebook, anong mga na patuloy natin na pakikinggan ang salita ng Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya pinupuri natin sa pinapasalamatan sa bawat araw na ito ay ginagawa natin, pinaparangalan natin siya. Amen. Glory to God.